lang. Trending nga ang Fusion Alley na madalas puntahan ng mga kilalang vlogger. At dahil tayo feeling vlogger, syempre hindi tayo papahuli sa trending na yan. Kaya samahan nyo kami sa aming pagbisita sa isang eskinita sa Espanya. Bago yan ay nag-nature tripping muna kami ng aking pamilya. High school na nga itong mga pamangkin ko at lagi na lang tinatanong kung anong itsura ng aking pinag-aralang kolehiyo. Since nandito na nga rin lang kami sa Manila ay minabuti kong ipasyal na rin sila Libre niyo na ako dito. ng ice cream Napakainit nga ng panahon that time at buti na lang ay dumating itong ice cream ni Caleb. Napansin ko nga itong salakot ni Mamang Sorbetero na kung ano bang pinaglalaban niyang ikulong na yan. At ayun na nga, in-enjoy namin ang ice cream ni Caleb under the golden shower tree. Ganda nga kami sa bulaklak at hayan nga't sinungkit na NJ ang isang bunga nang sa ganun ay maiuwi namin ang buton niya. Ayun! Medyo mahaba pala ang pods nito kaya kinuha na lang namin ang mga buto. Nasa unang tingin ni Mama ay parang itim na mga garapata. Pagkatapos ay nakapag-picture kami dito sa Mamang hindi nahihiya at ipinagpatuloy namin ang paglalakad dito sa kahabaan ng UP. Dito nga ikinikwento ni Mama sa kanyang mga apo yung first time na pagpunta nila dito kasama ang auntie ko. Alam niya sa amin, pag lumuwas ka papuntang Manila ay talagang pustong-pustura ka. Kung maaari ba, hindi mo ipapahalatang taga-probinsya ka. Hayun nga at nagsuot sila ng palda at medyo heels na pangpaa. Yun pala ay akyat baba sa 4th floor ang aming gagawin. So hayun, umuwi silang pagod na pagod ang mga paa nila. Mas lalo patuloy na halata ang pagiging probinsyana namin. Next destination ay isang eskinita sa Espanya na kung tawagin ay Fusion Alley. Napanood ko nga na nagpunta dito sina Ivana, Small Laude at kung sino-sino pang sikat na vlogger. Hindi man tayo sikat ay sumugod pa rin tayo dito para masubukan naman ang mga nandito. Sabungad pa lang ay itong ang pistachio bomb ang sumalubong sa amin. Lagpasan muna namin dahil syempre last dapat ang dessert. At ang first stop nga natin ay itong na-curious kami na scallop. Never pa nga namin na-try ito dahil benek, agurong, kabibi at unok ang meron sa amin. So bumili lang kami ng isang order para matikman naman namin. Masarap naman sa panlasa dahil may cheese at medyo may pagkaanghang. Pero feeling ko may pagkapayat ang laman. Siguro katulad din ito ng tahong na may season na matataba sila. Next ay nakita ko na lang itong mga aking mga pamangkin na nakapila dito sa medyo mahabang pila. Gusto daw nilang subukan itong steak na tig 180. Ubos na ubos. Masarap daw sabi ni NJ pero sa akin malayo naman siya sa mga natikman kong steak. Pero malayo din ang presyo nito. At sa presyong 180 ay masasabi kong sulit na. Ano yung biryani? Nung nakakita sila ng biryani ay lapit kaagad sila. Panipuri nga ang kanilang binili pero yung pinakamaliit na serving lang. Itatry muna namin dahil baka mamaya ay super anghang naman ang kanilang luto. Yan na, sa loob lang. Sarap pala sa akin. Next time yun, no? 10 out. Makanya rating mo. 100. Di ba masarap siya? Nasarapan nga sila sa panipuri at so far ito ang number 1 sa aming mga natikman. Sinubukan naman namin itong avocado drink na hindi ko mahanap kung saan ang avocado. Isa nga itong cream fried bread sa mga na-curious ako kung anong lasa. Kaya naman nung nakita kong available dito ay napa-order na ako ng isa. Brulee daw ang kanilang bestseller pero in-order ko yung bago nilang flavor, yan ang lotus bisco. Medyo malaki-laki rin ito na pagsasaluhan namin at syempre ang unang kagat ay kay Mama. At yung unang kagat ay talaga namang masarap. Since eskinita lang itong kainan na ito ay wala ka talaga mapagpwestuhan pagkakain. Masarap yung feeling ng tinapay, para lang siyang cake at hindi nga matamis. Tignan nyo nga si Mama at nakailang kagat pa. Yun nga lang, naging messy na lang siyang kainin nung huli. At heto na naman, may nakita na naman itong dalawa naming kasamang bata. This time ay gusto nga daw nalang itry itong tanghulo. Ako makapapangal. Rate. Matamis siya, sobra. Pero crunchy. 2 or 3. Habang tumatagal ay parami na ng parami ang tao dito. Bumalik talaga kayo, na? Konting-konti lang. Talagang nasarapan sila sa panipuri at nag-crave pa sila ng more panipuri. Kaya hayon, hinanap na naman ang stall at bumalik nga talaga sila. This time ay yung mas malaki na ang serving ang in-order nila. Umorder din ako ng isang samosa para matikman nila. Bumalik kami dito kasi favorite nila ang... Tikman mo na yung samosa. Tarian yan. Kasi dami, natin. Lamanda. Sanat sa kaributi. Sarap. And for our last stop ay binalikan nga namin ang stall ni Miss Naomi. Tamang-tama naman na naabutan namin siyang nagpre-prepare ng kanyang grabos. Nga ay sinasabi ko sa aking pamangkin na si Naomi ang siyang gumagawa ng kanyang mga products at hindi pa nga siya naniwala at sinerch pa niya talaga. Dahil nga busog na kami ay napagdesisyonan namin na iuwi na lang namin ito at sa bahay na lang namin titikman. Bili rin pala ng isang pistachio bomb si NJ na balak nga namin ipag-compare dun sa nabili ni Maureen sa Shangri-La. Super over the budget na nga kami kaya wala na kaming pang-grab pa uwi. First time ko makakita ng jeep na 2 pintuan. Meron sa harap at meron din sa likod. Pag uwi sa bahay nagulat na lang kami at mukhang nangalahati na lang ang tiramisu.